Yan, magandang hapon sa lahat ng ating mga mag-aaral na nanonood. Gamit pa rin ang kanilang Facebook at YouTube, no? At patuloy pa din na sumusubaybay at ngayon nga ay tayo ay nasa ika-4 na markahan at alam ko namang talagang kapanapanabik ang magaganap para sa araw na ito. So muli, ako ang inyong makakasama para sa session natin ito. Walang iba kundi si Tutor David. Ayan. At syempre, makakasama din natin no, si Tutor Lawrence. Ayan. No? So standby lang kung paparating din no, si Tutor Lawrence para sa araw na ito. So muli magandang hapon sa inyong lahat at sana no, sa lahat ng mga nandito ay patuloy sana kayong sumubaybay at patuloy na makinig, matuto sa ating mga session na ito. At dahil nga ika-4 na markahan na tayo, online learners, alam kong mas magiging malago pa, no, maunlad pa ang ating mga kaalaman. Okay? At dumadagsana yung mga comments sa ating comment sections. Ayan. Ayan na si Tutor Lawrence. Tutor Lawrence, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon muli sa ating mga online learners at nagbabalik no ang ating DepEd Itulay para naman sa pagsisimula ng 4 na markahan. So muli ako po ang inyong makakasama, Tutor David. Tutor Lawrence. Ayan, Tutor David, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng ating mga online learners na nakatutok mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pa rin ang inyong makakasamang tutor sa araw na ito, Tutor David. Tutor Lawrence. Ayan. Kamusta ka, Tutor David? Ito, kagagaling lang sa paaralan no dahil nga nagsagawa ng meeting no at nakikita naman ng ating mga online learners na naka-school uniform tayo dahil nga face to face na 'yan no talagang ready na tayong lahat at kayo ba Tutor Lawrence, kamusta ang inyong araw? Mukhang ready rin kayo sa inyong face to face na klase. Ayan. So sa tingin ko no napakaganda nung oportunidad na ito dahil nga nararamdaman na natin unti-unti yung pagbabalik sa paaralan. Di ba, Tutor Lawrence? Kamusta ka na, Tutor Lawrence? Ayan, Tutor David. Tutor David, naririnig po ba yung boses ko? Gusto ko lang pong i-check para maayos po ito sa ating mga online learners. 100% Tutor Lawrence, naririnig ka. Ayan, maraming salamat po. Natanong mo, Tutor David, na kung kumusta naman kami. Ngayon, nasa pagpaplano pa rin kami ng face-to-face teaching dahil ang paaralan namin, Tutor David, ay napakarami. Halos magsa-10,000 rin. So, mahirap yung proseso. Pero natutuwa ako, Tutor David, dahil nakikita na natin yung ibang mga school, lalo't-lalo na yung mga elementary level natin dito, na talagang pursigido na para sa pagtutulay ng kanilang pag-aaral. Ayun, Tutor David. No, at makikita nga natin no nakasabay ng ating pagiging magalak no sa o excited tayo sa ating face to face ay dumadagsa naman yung mga komento pa din sa ating Facebook na DepEd Itulay no at nais nating batiin no yung ilan sa mga mag-aaral na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nanonood. Ilan na nga rito si Ginoong Enrico Dalupan, no, nanonood mula sa gamit ang kanyang YouTube, no? At si Charlene J. Boni mula sa Bao National High School, SDO Camarines Sur at syempre si Jasmine Vibares. Muli, patuloy lamang kayo sa panonood o pagsubaybay sa aming session. Tutor Lawrence, sino pa ang mga nagko-comment o nais mong batiin para sa araw na ito? Ayan, Tutor David, talagang hindi rin papaawat yung mga mag-aaral natin na talagang 100% na nakasubaybay. Isa na nga po dito si Mary Joy Tagum Marin mula po sa San Vicente National High School. Mula po ito sa SDO Camarines Sur. Bumabati rin sa atin ng isang mapagpalang hapon si
Jessa May Labanon mula naman po sa Doña Basilica Esquilon Memorial High School. Dito rin po yan sa SDO Camarines Sur. At sa lahat po ng ating mga online learners na talagang hindi na namin mababati isa-isa, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, mahusay po yung pagbati natin. So ngayon, Tutor David, maari ba nating ipakilala na sa kanila yung natatanging paksa na pag-uusapan natin sa sesyon na ito? Ayan, sa tingin ko ay nabasa na, no? Nakita na ng ating mga online learners yung magiging paksa natin para sa araw na ito. At ito nga, yung tinatawag nating balitang sports. Dahil nga tayo ay nasa mundo o larangan ng sports, ay nais nating matalakay ano-ano nga ba, no, ang mga nilalaman o mga impormasyong ibibigay natin sa kanila tungkol sa balitang sports na yan. Okay? At syempre, para mas malaman pa natin, ano nga ba yung mga layunin, Tutor Lawrence, para sa ating tatalakayin ngayong hapong ito? Sang-ayon ako sa iyo, Tutor David. Dahil para sa ating mga online learners, inaasahan kayo na matuto or mabigyan natin ng linaw ang mga sumusunod po nating mga layunin. Isa na nga po dito ay natutukoy ang mga katuturan ng balitang sports o pampalakasan. Ikalawa, naiisa-isa ang mga kalikasan ng balitang sports o pampalakasan. At para sa ating pangatlong layunin, nasusuri ang mga sitwasyonal na pangyayari. Magtutulungan tayo, online learners, kasama ang inyong mga tutors para ma-attain natin at makuha ang mga layunin na ito. Ayan, isang approved naman mga online learners kung talagang nakuha natin ang ating mga layunin. At syempre, Tutor David, nitong nakaraan ay kahit ang gawain natin ay tungkol po sa Philippine Olympics 2022 ay meron pa rin tayong naibigay na na nagawain or karagdagang gawain sa pagtatapos noong nakaraang markahan natin dun sa third quarter. So mabuti pa, Tutor David, itampok natin sa kanila yung natatanging mag-aaral or isang mag-aaral na nagpahayag ng kanyang kasagutan. At narito na nga, no, yung isang mag-aaral na talaga namang nagbigay ng kanyang sagot at itatampok natin ngayong hapong ito. Siya ay walang iba kundi si Ginoong J. Cuenco Morillo mula sa Binobong Senior High School, Binobong Pili, Camarines Sur. At banggitin ko na rin, Tutor Lawrence, yung kanyang gawa na sa pagsulat ng balita, kinakailangan na ilarawan lahat ng kaganapan ng may gila, simbuyo at damdamin. Ang balita ay dapat makatotohanan, walang labis at walang kulang sa paglalahad ng impormasyon. Ito'y hindi dapat hinahaluan ng anumang opinyon at may kaiklian o walang paligoy-ligoy. At nakita natin yung napakahusay niyang paggawa, no? Yung talagang coherence, may kaisahan, organisado yung kanyang pagpapaliwanag. Tama ba ako, Tutor Lawrence? Yes, sang-ayon po ako, Tutor David. Kaya pagbati po sa iyo, Ginoong J. Murillo. Pagbati sa iyo, Ginoong J. Cuenco, sa iyong napakahusay na paggawa ng gawain. At syempre, wag na nating patagalin pa, no? Ngayon naman ay alam kong excited na ang ating mga online learners para sa ating paunang pagsubok ngayong session sa ika-4 na markahan. At syempre, Tutor Lawrence, ano nga ba yung magiging paunang pagsubok ng ating mga online learners? Ayan, nakaka-excite, Tutor David. Ito ang unang gawain natin para sa ika-4 na markahan para sa ating asignaturang Filipino sa piling larang sports. Kaya naman, ito po muli ang ating Have o Wale. Ayan, have o wale. Para sa ating mga online learners, paki-check po ng inyong mga emoji natin kung meron kayong thumbs up o thumbs down. So narito po ang ating panuto. Itipa ang salitang have sa comment section kung ang pahayag ay wasto. Sa madaling sabi, tama. At kung mali naman, ay itipa ang salitang wale. So meron lamang po tayong 10 segundo para sagutin ang bawat tanong. Kaya naman, Tutor David, umpisahan na natin ang ating larong have o wale. Ayan. At para sa unang
bilang makinig online learners. Ang balitang pampalakasan ay isinusulat sa paraang maaksyon. Ito ba ay have o ito ba ay wale? Ang 10 segundo ninyo ay nagsisimula na. Ayan. Okay, so ano kaya sa tingin nyo, online learners, ang sagot sa unang bilang? May sumasagot ng thumbs up, no? May sumasagot naman ng thumbs down o wale. Tapos na ang 10 segundo. Ano kaya ang sagot sa unang bilang? Ang tamang sagot ay have. Bakit nga ba kinakailangan na maaksyon ang pagsulat sa balitang pampalakasan? Yan ay aalamin natin mamaya lamang. Para naman sa ikalawang item, Tutor Lawrence. Ayan. Online learners, narito na po ang ating ikalawang item. Ayan. So tingnan natin. Sa magazine, kadalasang nababasa ang mga updates sa larangan ng sports. Ito ba ay have o wale? Ang ating 10 segundo online learners ay magsisimula na. Ayan, ang magazine daw ay kadalasan dito natin nababasa yung mga updates. Pero bago yon, narito yung mga sagot. Si Jessa Lanusga, ang kanyang sagot ay yes, have. Si Jennifer naman ay have, gayon din kay Melissa. At maraming sumasagot ng have at meron din wale. Kaya naman ang ating 10 segundo ay tapos na. I-reveal na natin ang tamang sagot. Kung ang sagot po ninyo, online learners ay wale, yun po ang tumpak na sagot. Magazine lang ba? Yan ang ating tututukan sa pagdadaloy or pagtutulay natin ng ating sesyon. Kaya naman, Tutor David, ipakilala mo na sa amin ang susunod na item. Online learners, makinig, narito na ang ikatlong item. Ayon sa isang manunulat na si Sarmiento, ang balitang sports ay dapat na makatotohanan at nakakaindak. Ito ba ay have o ito ba ay wale? Ang 10 segundo ninyo ay magsisimula na. Ano kaya sabi ni Karen Braun? Have. Sabi ni Charlene Bonnie, have. Junit Estrada, have. Tapos na ang 10 segundo. Ano kaya ang tamang sagot sa ikatlong bilang o item? Ang tamang sagot ay wale. Bakit kaya wale? Aalamin natin yan, online learners, maya-maya lamang. Para naman sa ikaapat na item, Tutor Lawrence. Yan, online learners, kumapit lang, ipapakilala na natin ang ating susunod na item. Pasalita ang medium na ginagamit sa pag-uulat ng mga balitang pang-sports. Online learners, ang ating 10 segundo ay magsisimula na sa pagkakataong ito. Ayan, pasalita ba ang medium na ginagamit lang sa pagpapaunlad or pag-uulat ng mga balitang pang-sports? Malapit na po ang ating 10 segundo. Kaya naman, bago natin i-reveal, tingnan po natin ang mga sagot. Sabi po ni Michael, wale. Ayon naman po kay Sheila, have. Ayon naman kay Leia, have, at marami po ang sumasagot ng have. So ano kaya ang tamang sagot? I-reveal na natin ito, Tutor David. Ayan, kung ang sagot po ninyo para sa item na ito ay ano kaya, Tutor David? Have, tumpak ang inyong sagot. Pero meron pa tayong mga ibang medium. Okay po? So mamaya, tatalakayin na natin ito. Kaya naman, Tutor David, ipakilala mo pa sa amin ang susunod na item. Narito na ang huling item, online learners, makinig. Sa balitang pampalakasan o sports, ang mga manunulat ito ay kinakailangang bigyan ng pansin ang paggamit ng mga slang na salita. Ito ba ay have o ito ba ay wale? Ang 10 segundo ninyo ay nagsisimula na. Ano kaya sa tingin ng ating mga online learners ang sagot sa ikalimang item? Sabi ni Richelle Legaspi, wale. Sabi ni Carol Kaipe, wale. Abigail Taburnal, have. Stephanie Banyaria, no, have. Tapos na ang 10 segundo, online learners, i-reveal na natin ang tamang sagot. At ang tamang sagot
sa huling item ay have. Bakit kaya kailangan natin bigyan ng pansin ang paggamit ng mga slang na salita? Yan ay malalaman natin maya-maya lamang. At syempre, pagbati online learners sa lahat ng mga sagot na tama, no? Kung kayo ay nakakuha ng 5/5, yan, sabi ni Sherlyn Bonnie, 3/5, no? Maaari niyong ibigay sa amin yung mga scores na nakuha ninyo kung kayo ay naka 5/5, 4/5, 3/5. No? Wala namang problema kung mababa ang puntos dahil tatalakayin pa naman natin yan maya-maya lamang. Di ba, Tutor Lawrence? Ayan, sang-ayon ako, Tutor David. Kaya naman, sa pagtutuloy ng ating paksa, meron tayo ditong isang katanungan. So ano ang nasa isip mo? Online learners, kayo naman yung tatanungin namin. Ano yung isang salita ang nasa isip niyo ngayon? Isang salita lang. Pero habang tinatype ng ating mga online learners, ang kanilang mga kasagutan kung ano yung nasa isip nila. Mabuti pa, Tutor David. Ano ba yung nasa isip mo ngayon? Siyempre, ang nasa isip ko ngayon ay ano nga ba ang mga gagawin ko pa mamaya, bukas, dahil sobrang dami ng trabaho, no? Siguro ito ay out of topic na natin muna, no? Commercial. Ano yung mga ah, pagkain ko mamayang gabi, dinner mamaya, no? O kaya merienda mamaya. So, ito yung mga nasa isip ko. Pero, ang isa pang nasa isip ko, kanina kasi, no, ay merong word, no, sa ating paksa, yung balitang sports. Ano nga ba ang ibig sabihin ng balita o balitang sports na yan? Okay? At Tutor Lawrence, ano naman ang nasa isip mo? Ayan. So, Tutor David, isang salita din na pwede kong maibigay sa nasa isip ko ngayon ay pagkain. Parang gusto kong magkape, gusto kong mag-relax. Yun yung nasa isip ko ngayon. So, more on relax lang tayo. Ang dami nating mga pinagdadaanan ngayon, so kinakailangan may panahon din sa pagre-relax. Mabuti pa, Tutor David. Basahin natin. Nakakatuwa ang sinabi Yes. po ni Abigail Oo dahil nga. Korean drama ang kanyang Korean kasagutan. drama. Ayon naman po kay Nedeth, ano yung uulamin natin mamaya? Tutor David, ano pa yung nakita mong mensahe mula po sa ating mga online learners? Wow, sabi ni Abigail Cabalquinto, swimming. Mukhang exciting tong swimming na binabanggit niya. No? At sabi ni Angeli Cabaltera, kumain pagkatapos matulog at sabay tawa na ha ha ha. So napakaganda, no, nakakatuwa yung mga sagot ng ating mga online learners. At may humabol pa, sabi ni Joanna Oronan, paano po maging stress-free? At sabi ni Charmaine Cerillo, pagsagot ng mga activity na alam naman natin talaga na dagsaan na yung mga aktibidad kasi alam natin mukhang mawawalan ng pasok, no, sa mga susunod na mga linggo kung hindi ako nagkakamali, di ba, Tutor Lawrence? At syempre, pero bago yun, no, ano ba talaga yung ating dapat na bigyang pansin ngayong hapong ito? Ano kaya yung dapat bigyang diin natin para sa hapong ito, Tutor Lawrence? Handa ka na ba, Tutor Lawrence? Ayan, handang-handa na ako. At gayon din, Yung ating mga online learners, ayan, mukhang nawala si Tutor ari mo na Lawrence. ba sa aming ipakilala kung ano yung ating mga tatalakayin? Ayan. At narito na nga, online learners, makinig ang mga tatalakayin sa araw na ito. Kanina, no, binanggit na sa balitang sports, no, yung nagiging bahagi ito ng pang-araw-araw nating pamumuhay at sinasabi natin, no, yung mga updates sa sports o pampalakasan ay bahagi na rin, no, ng karamihan sa atin sa mga ginagawa natin na inaabangan sa telebisyon o sa iba pang medium pang komunikasyon. May malakas na dating sa malaking bilang ng mga mambabasa ang pahinang pampalakasan. Ito ay bahagi na ng kasiglahan ng buhay sa mataas na paaralan, no? So tayong lahat, estudyante man tayo o mga nasa bahay man tayo na talagang palaging nais maghanap ng sports, talagang nagbabasa tayo ng dyaryo, nagbabasa tayo ng mga pahayagan, bumibili pa tayo dito sa labas, no? Para mabasa natin at hindi lamang 'yon, palagi tayong nanonood ng mga sports na mga balita, sports channel, halimbawa yung mga kaganapan sa UAAP, kaganapan sa NCAA,
kaganapan sa PBA, sa volleyball, at marami pang iba't ibang uri ng pampalakasan o ng mga sports na yan. At nakikita natin na kapag nalalaman natin yung mga update, natutuwa tayo kasi nakakakuha tayo ng mga informations o mga impormasyon na pwede nating magamit, pwede nating ma-share din sa iba pang mga hindi nakapanood o sa mga hindi pa nakakasubaybay ng mga tiyak na pampalakasan o tiyak na mga sports na yan na kinahihiligan natin. Kaya naman, bilang mga online learners, bilang mga manonood at mamabasa, no, hinihikayat na palagi tayo nag-update, no, ng mga nangyayari sa mundo ng sports, sa mundo ng pampalakasan para mas lalong magising yung ating diwa, para mas lalo tayong ma-inspire sa mga manlalaro, para tayo ay talagang makita natin yung strategy ng bawat team, paano sila nanalo, ano yung ginawa nila para ma-achieve nila yung tagumpay na hinahangad nila, na dati ay wala silang naipapanalo pero ngayon, no, championship na, tapos nasa kanila pa yung MVP o most valuable player at marami pang ibang konsepto sa mundo ng pampalakasan. Ayan. At syempre pa, no, sabi nga, Tutor Lawrence, ang pahinang pampalakasan ay isang uri ng natatanging balita ukol sa iba't ibang uri ng laro na salig sa tuwirang balita, subalit karaniway nasusulat sa pamaraang action story. Ano ba ibig sabihin ng action story? Kanina binabanggit yan na ang balitang pampalakasan ay kinakailangan ma-action yung pagbabalita. No? Ibig sabihin po nun, online learners ay nandoon dapat din yung tunggalian, yung paano ba naglalaban, paano nagtatagpo yung dalawang koponan. Kasi kapag nakita natin at nabasa natin yung tunggalian ng dalawang koponan na yan, mas nagiging exciting, mas nakikita natin yung sabay ng bawat galaw, yung bawat estratehiya na ginagawa nila, no? Ano yung ginagawang way nila para mapalusot yung bola, ma-shoot yung bola, at marami pang iba, no? Sabi nga, the more na mas maraming action, the more na mas maganda yung intense sa ating mga nanonood, sa ating mga nagbabasa. Kaya minsan kapag nasa venue ka, no, na tumatalon tayo kasabay ng pagwawagi, no, kapag binabalita yung nangyayari, talagang kinakabahan tayo kung mananalo ba tong iniidolo ko, mananalo ba tong aking team, no, o matatalo na naman kami dahil dun sa paraan ng pagbabalita ng reporter na yan. So nakakatuwa na ganito yung magiging daloy, no, ng ating pagbabalita o pag-uulat, na meron hinahaluan natin ng aksyon o maaksyong pagbabalita o pag-uulat, no? At dito natin mas nakikita yung husay at galing ng mga reporters sa kanilang pag-uulat, ng mga writers sa kanilang pagsulat ng mga maaksyong balita hinggil sa mundo ng pampalakasan o ng sports. Ayan. At syempre pa, no, meron din tayong mga katuturan, no, at kalikasan ng balitang sports o pampalakasan. Tutor Lawrence, ano ba ang mga katuturan ng balitang sports o pampalakasan? Ayan, sang-ayon ako, Tutor David, dun sa mga binahagi natin kanina tungkol sa dapat meron tayo ditong action story, di ba? Meron lang mga akong karagdagan. Papaano pa natin matutukoy yung mga action story dito? Kundi dun sa mga paggamit ng mga salita na maaksyon. Hindi ho ba? Siyempre, pipiliin natin yung mga salitang ma-action dito. At lalo't lalo na kapag nabasa ito ng ating mga readers, ay talagang kapanapanabik o talagang nai-imagine nila kung ano yung ipinahayag mismo ng writer. So ngayon, yung katuturan ng balitang pang sports o pampalakasan ay isang uri ng natatanging balita tungkol sa iba't ibang uri ng laro na naglalahad ng maaksyong pangyayari at nagtatampok sa lahat ng mga detalye at impormasyong may kinalaman dito. Kung nasaksihan natin, Tutor David at online learners, yung isang laro, dapat wala tayo dong masayang ng mga pangyayari. Dapat chronological mong na ilalahad yung mga pangyayari dito. Kasi once na meron kang ma-miss na pangyayari, parang hindi kumpleto. 'Di ba? Hindi kumpleto yung pagbabalita natin sa ating mga readers. Pasulat man ito o aktual na naririnig natin o nanunood or pinapanood natin. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, yung maaksyong mga pangyayari ang siyang magdadala ng maaksyon ding kaisipan sa ating mga mambabasa. Kasi yun lang naman yung nais natin. Kaya tayo nagpapahayag ng mga balita tungkol sa sports para maipabatid natin na ito yung aktwal na nangyari. Walang kasinungalingan, puros tama lang ang ipinahayag dito kasi yun ang isa ng katangian natin sa sulating pang sports. Kinakailangang makatotohanan, kronolohikal at sistematiko. Ika nga, Tutor David, uulitin ko. Masabi natin itong maaksyong mga pangyayari, tandaan, sa pagpili ng mga salita na akma doon sa larong inirepresenta mo. Kung basketball, dapat yung mga salita o mga kapanapanabik dito ay talagang makikita na pang basketball. Kung pang volleyball naman, volleyball. Ibig sabihin, nakadepende ito sa kung ano ang laro. Sang-ayon ka ba, Tutor David? Kaya naman, wag na nating palampasin pa ang pagkakataon. Dumako tayo sa kung ano yung pinahayag naman ngayon ni Memes. Sige nga, Tutor Ayan. David. Salamat, Tutor Lawrence. At sabi nga, no, karagdagan, ayon kay Memis, ang balitang pampalakasan o sports ay ang natatanging balita ukol sa iba't ibang uring laro na batay sa tuwirang balita, karaniwang nasusulat sa paraang aksyon. So hina-highlight talaga dito, Tutor Lawrence, yung salitang aksyon, yung salitang maaksyon. No, na talagang kinakailangan, sabi nga ni Tutor Lawrence kanina, kapag nagbabalita, kailangan yung mga salita mo o paraan ng pagsusulat mo talaga ay gumagamit ka ng mga ma-action na mga salita. At sabi nga din, kinakailangan kronolohikal, tuwiran, no, detalyado, organisado, talagang walang paligoy-ligoy. Kung ano yung talaga yung nangyayari sa isang venue, sa isang event, dapat binabanggit mo. No, wala kang hinahaluan na iba pang mga out of topic na, no? Kinakailangan kung ano lang yung laro na yon, kung sino nasa venue, yun dapat yung manaig sa balita na iulat mo, no? At syempre sasamahan mo ito ng mga maaksyong pagbabalita o mga pagsusulat na maaksyon, no? Para mas maging intense, para talagang sumabay din yung mga viewers, sumabay din yung mga nagbabasa ng pahayagan ng dyaryo para malaman talaga nila ano yung nangyayari na sa loob ng court, sa loob ng venue na yan, di ba? At alam ko, agree dito si Tutor Lawrence at agree din ang ating mga online learners na nakatutok sa ating Facebook at sa ating YouTube. At syempre, Tutor Lawrence, no, hindi lamang katuturan ng balitang sports o pampalakasan ang dapat nating maibigay sa ating mga online learners, kundi nandito din yung mga kalikasan, no? Kalikasan ng balitang sports o pampalakasan. At ano-ano nga ba, Tutor Lawrence, yung mga kalikasan ng balitang sports na yan? At syempre, ano yung Ah, una natin, Tutor Lawrence? Ayan. Ang una po nating katangian ng balitang pang-sports o pampalakasan ay ang katumpakan. Babalik at babalik tayo sa layunin ng sulating pang-sport, Tutor David, na dapat ito'y tumpak. Tumpak, batay sa kung ano yung nakita mo, ano yung namasdan mo. Pero take note, online learners, hindi po natin ito gagawing emosyonal o yung magiging subjektibo tayo. Katumpakan, batay sa katotohanan. Ang kalikasan natin ng balitang pang-sports. Ayan, no? Tamang-tama ka dyan, Tutor Lawrence. Agreeing-agree sa iyong binanggit na ang isa sa mga kalikasan dapat natin ay ang katumpakan. At syempre, no, meron din tayong tinatawag na organisasyon. Ibig sabihin, no, kinakailangan ay organisado tayo sa ating pagbabalita o pag-uulat in order. No, sabi nga ni Tutor Lawrence kanina, kailangan may sunod-sunod na pattern, organisado, kronolohikal, no? Hindi ka dapat hindi sabog ang pag-uulat mo, kundi dapat ikaw kung paano ka nagsimula, ganun ka din magtatapos, no? At syempre kinakailangan yung pag-uulat mo ay nandoon mismo sa topic, nandoon mismo sa game, nandoon mismo sa venue, nandoon mismo sa court, at nandoon mismo sa mga naglalaro o sa mga atletang naglalaro ng tiyak na pampalakasan. At kapag nalaman natin na ito ay organisado, no, mas magiging kaaya-aya at talagang mas pakikinggan, no,
no, talagang mauunawaan ito ng lahat, no, ng mga nanonood, ng lahat ng mga nagbabasa, at mai-inspire sila kapag nakita natin na ay organisado itong magbalita. Ito napakahusay magbalita, no? Walang sinasayang na mga detalye. At ayan yung tinatawag nating organisasyon. At pangatlo, Tutor Lawrence, ano ang pangatlong kalikasan natin? Ayan, ito yung tinatawag po natin, Tutor David, at online learners na kaiksian or kaiksian. Dahil napag-uusapan natin dito ang tungkol sa pagbabalita, kinakailangan lamang na maiksi, hindi yung napakahaba, hindi yung parang napakarami nating paligoy-ligoy. Ibig sabihin, direktang tinutungo natin dito kung ano yung pinakang layunin natin. Magbalita ka, iparanas mo sa amin, magkwento ka, pero sa maikli lamang na pagkakataon. Kung mapapansin natin yung mga reporter natin sa telebisyon, kumbaga nagaganap lang ang kanilang pagbabalita sa napakaiksi lamang pero buong-buo, walang labis at walang kulang. Hindi naman natin Ayan, Tutor Lawrence. noon. Tutor David, ano naman yung susunod nating katangian ng balitang sports o pampalakasan? At ang susunod nating kalikasan ng balitang sports ay ang mabuting pagsulat. Ano nga ba ibig sabihin ng mabuting pagsulat? Ibig sabihin, sumusunod tayo sa alituntunin ng pagsulat, no? Ibig sabihin, lahat ng ating mga ginagawa ay sumusunod sa pamantayan. Katulad na lamang ng pagsulat o pagsunod sa mga tamang baybay ng mga salita, sa tamang gamit ng mga bantas. Kasi nga 'di ba ngayon may mga mag-aaral na sabihin na natin na beginner, nagsisimula pa lamang, kaya nakikita na natin na meron pa din ng mga pagkakamali, pero okay lang yon kasi tuloy-tuloy naman ang pag-aaral at nakita natin na may improvement, palaging may improvement na tinatawag para sa lahat ng ating mga mag-aaral at sa ating mga online learners. Katulad ng iba pang mga sulatin, no, sumusunod din tayo kung ano yung sinasabi ng ating pinuno o ng leader natin. For example, sa isang publishing company, may pattern silang sinusunod sa pagsulat ng mga libro, kinakailangan sundin natin yung mga pamantayan at sumusunod din tayo sa mga revisions na tinatawag. So kung ngayon niyo pa lang nalaman yung revisions, ito ay isang uri, no, ng pagsulat o anyo ng pagsusulat na kung saan ay tinatama natin, muli nating sinusulat kung ano man yung mga pagkakamali, ano man yung mga binanggit na comment ng ating mga nag-evaluate ng mga mismong sinulat natin para mas maging mapabuti yan. Dahil lahat naman ng pagme-mentor sa ating mga online learners o sa ating mga mag-aaral ay patungo doon sa kanilang tagumpay na maging isang mahusay na manunulat, hindi lamang sa balitang pampalakasan kundi sa iba't iba pang uri ng sulatin na meron tayo, no? Mapa sportsman 'yan, mapa editorial man 'yan, no? At marami pang iba. Okay? At meron pa tayong kalikasan ng balitang pang sports o pampalakasan, Tutor Lawrence. Ano pa nga ba yung isa pang kalikasan natin? Tutor David, ito yung isa sa pinaka-importanting katangian na hindi dapat natin iwaglit sa balitang sports, ang sumasagot sa 5 Ws. Ano-ano po ba ito, 'di ba? Kung babalikan natin, yung tuntunin natin ng pagbabalita, dapat nasasagot natin yung mga katanungan na ano, sino, kailan, saan, bakit, at paano. Meron ako dito, Tutor David na bansag. Online learners, pakinggan. Ito yung tinatawag nating 5 whys and 1 husband. Dinagdagan ko, Tutor David, ng H. Ito yung how. Paano? Ibig sabihin, kapag nasagot natin yung mga espesipikong tanong na ito, 'di ba? Ano ano yung sports? Saan naganap yung sports? Kailan naganap yung sports? 'Di ba? Bakit? Bakit nagkaroon ng pagtatalo? Papaano nangyari? Ibig sabihin kapag nasagot natin ang mga espesipikong katanungan na ito, kapag tayo ngayon ay magbabalita ng balitang pang sports o pampalakasan, ibig sabihin nakuha natin ang tuntunin na ito at kinakailangan pa rin na nandun yung kapayakan, pagpili ng mga salitang payak lamang na nauunawaan na kung sino
'Di ba? Hindi tayo dito gagamit ng mga salitang malalalim dahil angkop na mga salita lamang dahil nga sinasagot lamang natin ang mga katanungang ito. At ayan, Tutor David, naipakilala na natin sa ating mga online learners ang ating kalikasan ng balitang pang-sports o pampalakasan. Ulitin natin, ito po ay katumpakan, organisasyon, kaigsian, mabuting pagsulat at sumasagot sa 5 tanong or 5 W's. Tuloy-tuloy lang tayo, Tutor David. Ano pa kaya yung huling paksa na tatalakayin natin sa kanila? Ayan. Bago natin ibigay yung huli pang dalawang kalikasan, nais ko lang bigyang diin si Binibining Salve de Luna na talagang kinoment niya yung 5W and 1H mo, Tutor Lawrence. Nakakatuwa naman, no? Nag-take down notes talaga si Binibining Salve de Luna. And alam ko din na lahat ng ating mga online learners ay nagte-take down notes ng mga impormasyon o nag-i-screenshot ng PowerPoint na meron tayo. Ayan. At syempre, ang dalawa pa o isa pang kalikasan ng balitang pang sports ay naglalarawan ng aksyon. Paulit-ulit, no? Kanina ay binanggit na yung aksyon, kanina pa rin ay binanggit yung aksyon na salita. Ngayon pa din, no, sa kalikasan ay binabanggit pa rin na mahalaga talaga na kapag nagsusulat o nag-uulat tayo ng balita, may kasamang aksyon, no? Sinasama natin yung sentro ng laro. Ano yung nagaganap sa bawat koponan? Ano yung mga tunggalian na nagaganap? No? Paano yung laro? Ano yung mga strategies? At sabi nga, kailangan samahan natin ng mga salitang ma-action din para mas maging intense, para mabigyang diin ang lahat ng mga impormasyon na nagaganap sa mismong laro o mismong pampalakasan na yan. At syempre, sa huling bahagi ng kalikasan, Tutor Lawrence, ay Ayan, nariyan po, Tutor David at online learners ang tungkol po sa pag-iwas sa gamit ng mga balbal o islang ng mga salita. Sa madaling sabi, Tutor David, tandaan online learners, ito'y formal. Formal dapat. Ibig sabihin, sa mga salitang ginagamit natin, hindi dapat tayo gagamit ng mga salitang balbal o mga slang. Dahil ang tinutungo natin dito ay ang mahusay na komunikasyon, ang mahusay na pagbabalita para sa ating mga readers. At doon, yun na po, Tutor David, nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa kalikasan tungkol po sa balitang sports o pampalakasan. At alam ko, Tutor David, handang-handa na ang ating mga online learners para sa ating pinal na gawain para sa kanila. Tutor David, maaari mo bang ipakilala sa amin kung ano yung panuto at titulo ng ating gawain? ayan. So, narito na yung pagtataya o panuto para sa ating aktibidad sa unang sesyon ng ika-4 na markahan. Makinig, online learners. Panuto, piliin ang bilang ng bola na naglalaman ng angkop na kalikasan ng balitang sports batay sa mga situasyonal na pangyayari. Okay? So muli, babanggitin ko ang panuto, piliin ang bola, bilang ng bola, kung ito ba ay nasa unang bola, ikalawa, ikatlo o ika-4 na bola na naglalaman ng angkop na kalikasan na binanggit namin kanina ng balitang sports batay sa mga situasyonal na pangyayari. So, handa na ba tayo, online learners? Handa na ba tayo? Tutor Lawrence, approve naman dyan. Thumbs up kung ready na tayo para sa ating pagtataya sa araw na ito. Ayan, at approve na nga, Tutor Lawrence. Narito na, online learners, ang unang item. Tutor Lawrence. Ayan. So online learners, narito na po ang ating unang item. Direktang inilahad ni Carmela ang tunay na sikreto sa pagkapanalo ng Creamline Coal Smashers sa kakatapos lamang na Premier Volleyball League. Para sa unang bola, ito ba ay katumpakan? Para sa pangalawang bola, ito ba ay organisasyon? Sa ikatlong bola ay kaigsian? At para naman sa ika-4 na bola,
mabuting pagsulat. Online learners, ang ating 10 segundo ay nagsisimula na. Ayan, direktang inilahad daw ni Carmela ang tunay na sikreto ng pagkapanalo. Umpisahan po nating tuklasin ang mga sagot ng ating mga online learners. Ayon po kay Mary Rose, isang bola. Lumagpas ng maraming bola itong si Jovel. Ayan, isang bola naman para kay Leah Risa. At ayan, tapos na ang ating 10 segundo. Ano kaya ang tamang sagot? I-reveal na natin ito, Tutor David. Ang tamang sagot ay kaigsian. Direkta eh. Nandun na yung salitang direkta. Hindi na dapat nating pinaligoy-ligoy. Talagang inilahad mo na kung ano yung nais mong sabihin or pagbabalita tungkol sa isang sports. Kung ano man po yung estratehiya na ginamit ni Carmela, nagpapakita po ito ng kaigsian. Ayan, tapos na po ang ating unang item. Dumako naman po tayo para sa ikalawang item. Tutor David. Online learners, makinig, narito na ang ikalawang item. Binigyang diin ni David ang kanyang pag-uulat ukol sa pagpapahalaga sa larong Pinoy. Para sa unang bola, ito ba ay katumpakan? Ikalawang bola, organisasyon. Ikatlong bola, kaigsian. Ikaapat na bola, mabuting pagsulat. Ang 10 segundo ng ating mga online learners ay nagsisimula na. Ano kayang bola ang sagot sa ikalawang item? Binigyang diin ni David ang kanyang pag-uulat ukol sa pagpapahalaga sa larong Pinoy. Sabi ni Mary Gray, number 2 na tayo. Ayan, tapos na. May sumasagot. Unang bola. Tignan nga natin kung unang bola nga ba ang sagot para sa ikalawang item. Ang tamang sagot ay tama, katumpakan. Kasi may keyword no na binigyang diin. Ibig sabihin tumpak na, no? Binibigyan na natin ito talaga yung pag-uulat natin at hindi na tayo humihiwalay pa sa mismong kwento o mismong istorya o mismong topic o paksa. Ayan. Para naman sa ikatlong item, Tutor Lawrence. Online learners, narito na po ang ating ikatlong item. Ipinaliwanag ni Michelle ang proseso sa paglalaro ng softball. Napakadali lang. Ipinaliwanag ni Michelle ang proseso sa paglalaro ng softball. Para sa unang bola, ito ba'y katumpakan? Para naman sa ikalawang bola, organisasyon? Kaigsian ba para sa ikatlong bola? O mabuting pagsulat naman para sa apat na bola? Online learners, ang ating 10 segundo ay nagsisimula na. Ayan, ulitin natin Ipinaliwanag ni Michelle ang proseso sa paglalaro ng softball. Ang ating 10 segundo, online learners, ay tapos na. Pero bago natin i-reveal, Tutor David, tingnan natin yung mga sagot. Ayon po kay Rose Pearly, 2 bola ang kanyang pinili. Kay Rizabel naman, 2. Halos 2 bola ang pinili nila na organisasyon. Tingnan natin, ano kaya ang tamang sagot? Yan. Kung ang sagot po ninyo ay organisasyon, para sa ikalawang bola, mahusay. Tama ang inyong sagot. Bakit? Kapag sinabi nating proseso, organisasyon ang ipinapakita nito. Bakit mahalaga sunod ka sa tuntunin? Hindi ka kumuku or hindi ka nagsusulat ng sabog. Kasi kung sabog man ang magiging kakalabasan ng iyong pagsusulat para sa balitang pang sports, mawawalan ito ng saysay. May proseso ang lahat ng bagay, gayon din po ang balitang pang sports. Ayan, alam kong nakuha na natin ang ikatlong pahayag, Tutor David, kaya naman ipakilala mo na sa amin ang susunod na item. Narito na ang ikaapat na item, online learners. Sinagot ni Brian kung sino ang nanalo at bakit sila nanalo sa larong sepak takraw. Para sa unang bola, ito ba ay kaigsian? Ikalawang bola, katumpakan. Ikatlong bola, mabuting pagsulat. O ikaapat na bola, sumasagot sa 5 Ws. At syempre nga, yung 1H kanina. So, ang 10 segundo ninyo, online learners, ay nagsisimula na. Ayan. Sabi ni Nicole,
Sabi niya Rica Albalate, 4 na bola. Sabi ni Abigail Cabalquinto, 4 na bola. Christian Bigay, 4 na bola. Puro 4 na bola, no? Ang sagot ng ating mga online learners. Tapos na ang 10 segundo ninyo. Ano kaya ang tamang sagot? Tutor Lawrence, i-reveal na natin. Ang tamang sagot ay tama. Sumasagot sa 5 W's at yung isang H natin, no? Sabi nga, kapag 5 W's, ito yung sumasagot sa tanong na ano, sino, bakit, no? At syempre may sinabi tayo kanina yung 1H, paano, yung how na yan. Okay? So, muli, pagbati para sa ika-4 na item. Para naman sa huling item, Tutor Lawrence. Ayan, narito na ang ating ika-5 item. Hindi maligoy ang pagkikwento ni Angelica tungkol sa tagumpay ni Roy sa basketball. Si Angelica ang nagsulat para sa tagumpay na pagbabasketball ni Roy. Para sa unang bola, ito ba ay kaigsian? Sa ikalawang bola naman, katumpakan. Mabuting pagsulat para sa ikatlong bola, sumasagot sa 5 W's naman para sa ika-4 na bola. Online learners, ihanda ang sarili, isiping mabuti ang tamang sagot dahil 10 segundo po natin ay magsisimula na. Ayan, para sa pag-iisip po, hindi daw maligoy ang pagkikwento ni Angelica tungkol sa tagumpay ni Roy sa basketball. At ayan, ang ating 10 segundo online learners ay tapos na. So tingnan natin kung ano yung sagot ng ating mga online learners. Ayon kay Meriel, 3 bola. Ayon naman kay David Kim, kapangalan mo po, Tutor David, 3 bola rin po. Ayon kay Renalyn, 3 bola. At halos umuulan ng 3 bola, Tutor David. Tingnan natin ang tamang sagot. Ayan, kaigsian ang tamang sagot. Hindi kasi maligoy eh. 'Di ba? Hindi maligoy. Kumukonekta po ito sa talagang hindi natin pwedeng paligoy-liguyin lang yung pagsusulat natin ng balita. Maaari naman mabuting pagsulat, pero ang pinakang katangian dito ay tungkol po sa kaigsian. Ayan, pagbati at maraming salamat po sa inyong online learners sa pagsagot. Tutor David. Ayan, muli pagbati, no? I-reveal natin yung scores ng ating mga online learners. Sabi ni Karen Bron, 4 over 5. Sabi ni John Barayoga, 4 over 5. No? Sabi ni Mary Mina, 4 over 5. Isabel Dakara, 3 over 5. Stephanie Banyaria, 4 over 5. Charlene Bonnie, 4 over 5. Muli, pagbati sa ating mga online learners, palakpakan ang ating mga sarili dahil panibagong kaalaman na naman yung ating nakuha para sa araw na ito. At syempre, no, para naman sa karagdagang gawain natin, Tutor Lawrence, ano ba yung assignment natin sa ating mga online learners? Ayan, sang-ayon ako sa iyo, Tutor David. Pagbati po muli sa ating mga online learners. Ayan, kung sakaling may pagkakamali kayo kasi 4 over 5, balikan natin. Maari nating balikan yung talakayan para makuha natin yung tamang sagot. Kaya naman, narito na po yung ating karagdagang gawain. Ito po ay pinamagatan nating sports mo, show mo. So narito po ang sitwasyon. Halimbawang ikaw ay manunulat sa darating na sa puntong kakailanganin mong mamili sa kalikasan ng isang mahusay na manunulat ng balita. Ano ang higit mong pag-uukulan ng pansin? Ang katumpakan o ang pagiging ito ipapaliwanag. Maaari po nating ipadala ang ating mga sagot sa aking Facebook account, Lawrence Almendras, at maaari din sa Facebook account ng ating gwapong-gwapong tutor na si Tutor David Christian Ordovisa. Ayan. So, Tutor David, ano ba yung mga sanggunian natin? Ayan, para sa ating mga online learners, narito po ang mga sangguniang ginamit para sa araw na ito. So, narito sa aming presentasyon o sa screen na nakikita ninyo ang mga libro, no, na ginamit para sa araw na ito. At syempre, Tutor Lawrence,
para naman sa ating pagpo-promote ng mga sessions pa ng ating ibang mga tutors ay pakilala na natin. Muli, maraming Ayan. salamat online learners sa lahat